بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang pagpapatuloy po ng ating pagtatalakay sa aklat ng ating butihing Sheikh, butihing guro na si Dr. Ahmad Al-Qadi, ang kanyang aklat na Al-Aqidah Al-Muyassara min Al-Kitab Al-Aziz wa Sunnah Al-Mutahhara. Ang pinakahuling episode na ating natalakay sa aklat na ito ay ang paksa hinggil sa shirk, ang panganib na dulot ng shirk at ang mga masasamang idinudulot ng paggawa ng shirk, at ganun din naman na binanggit natin yung mga uri ng mga tao o mga relihiyon na nalihis sa tinatawag na Tauhid al-Uluhiyya. Dahil nga ang Tauhid al-Uluhiyya ay siya yung pagbubukod tangi kay Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng uri ng pagsamba, kaya tinalakay natin yung kahulugan, realidad o di kaya diwa, tunay na kahulugan ng ibada, at ganun din naman na tinalakay din natin yung shirk, isiningit, binanggit ng ating Sheikh ang panganib o di kaya kahulugan ng shirk, ang panganib nito at ang mga masasamang idinudulot nito, dahil nga ang shirk, pagtatambal, ang siyang sumasalungat sa tinatawag na tauhid, kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So binanggit natin yung mga panganib, mga masasamang idinudulot ng shirk, na kabilang nga rito na si Allah subhanahu wa ta'ala ay tunay na hindi niya patatawarin ang taong pumanaw, namatay, na ang kanyang kalagayan ay siya ay gumagawa ng malaking pagtatambal, waliyadu billah. O di kaya pangalawa, ipagkakait sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang paraiso at siya'y mananahanan sa impyernong apoy ng panghabang buhay sa sinumang taong namatay na ang kanyang kalagayan ay gumagawa ng malaking pagtatambal, waliyadu billah. Pangatlo, kung siya ay Muslim, ay ipapawalang bisa ni Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng kanyang mabuting gawa kapag hindi siya nagtauba, nagbalik loob mula sa paggawa ng malaking pagtatambal hanggat siya ay nadatnan ng kamatayan, waliyadu billah. So ngayon, nang dahil dito mga kapatid, nang dahil sa panghanib at masamang idinudulot ng shirk, ay binanggit ng ating butihing Sheikh ang mga asbab al-musila ila shirk, yung mga dahilan, mga dahilan o mga gawain na magdudulot ng paggawa ng shirk. Mga asbab, mga dahilan, mga pintuan, mga lagusan, ng paggawa ng shirk. So ito yung paksa natin mga kapatid sa araw na ito, na babanggitin natin yung al-asbab al-musila ila shirk, yung mga dahilan na sa pamamagitan nito ay nasasadlak ang isang tao sa paggawa ng shirk. So may mga asbab, may mga gawain mga kapatid na binigyan tayo rito ng babala ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, na itong mga gawain na ito ay kailangan nating iwasan, maging aware tayo, mag-ingat tayo sa mga dahilan na ito. Binigyan tayo ng babala ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam hinggil sa mga gawain na ito na magdudulot, sila ang lagusan, itong mga bagay na ito ang pintuan upang ang tao ay masadlak sa paggawa ng shirk. Kapag hindi niya iniwasan ang mga bagay na ito, ay siya ang magiging dahilan upang ang tao ay makagawa ng shirk. So bilang pagmamahal at pagmamalasakit sa atin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa umma na ito, ay binigyan tayong babala ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam hinggil sa mga gawain, mga asbab na siya ang lagusan o di kaya siya ang magiging dahilan upang ang isang tao ay makagawa ng shirk. So ano yung mga asbab, mga dahilan na nagdudulot ng shirk mga kapatid? Binanggit ng ating Sheikh dito ang limang bagay o limang mga asbab, mga dahilan, at inshallah ta'ala iisa-isay natin ito. Una, binanggit niya rito al-ghulu fi salihin, yung pagmamalabis sa pagmamahal, pagrespeto, pagdadakila sa mga matutuwid na tao, mga salih, payos, o kaya yung mga matutuwid na tao. O pangalawa,
aliftitan bil kubur, yung labis na pagdadakila o di kaya lubos na pag-uugnay sa mga libingan o mga puntod na humahantong nagiging dahilan ng shirk o di kaya bid'a. Pangatlo, yung at-taswir, yung paglililok o di kaya paggawa ng mga imahen o di kaya mga ribulto ng katulad ng ginagawa ng mga hindi nananampalataya. No, pang-apat ay binigyan din tayo ng babala ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam hinggil sa panggagaya, paghahalintulad sa mga natatanging kaugalian o pagsamba ng mga hindi mananampalataya, mga pagano, mga Christian o kaya mga Yahud o di kaya mga taong hindi mga Muslim o di kaya hindi nananampalataya. So binigyan tayo ng babala rito ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na hinggil sa paghahalintulad o paggaya sa kanila na kailangan nating iwasan itong musyabaha, paghahalintulad o kaya panggagaya sa kanila dahil ito ay humahantong din, nagiging dahilan ng paggawa ng bid'a o di paggawa ng shirk. No? Panglima ay binigyan din tayo ng babala ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam hinggil sa alfad ash-shirkiyya, yung mga kataga o mga salita na naglalaman ng shirk. So may mga salita minsan na laganap, talamag sa ilan sa atin na hindi nila namamalayan na ito pala ay naglalaman o ito pala ay shirk, pagtatambal. So bilang pagmamahal sa atin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na para hindi tayo masatlak sa paggawa ng shirk ay binigyan tayo ng babala rito ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So ang unahin natin mga kapatid sa araw na ito ay ang at-tahdhir minal ghulu fi salihin, ang babala sa atin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam hinggil sa gulo. Ano yung gulo? Yung pagmamalabis, extremist sa karapatan o di kaya sa mga matutuwid na tao. Ibig sabihin nito mga kapatid, isa sa dahilan kung bakit sa umma na ito ay nangyari yung shirk ay dahil sa gulo, pagmamalabis sa pagmamahal o di kaya pagrespeto, pagdadakila sa mga saleh, yung mga matutuwid na tao. Dahil may mga ilang grupo, sekta sa Islam na bakit sila nakagawa ng shirk? Dahil yung kanilang mga guro o di kaya mga matutuwid na taong lubos nilang ginagalang ay kapag sila ay pumanaw o di kaya habang sila ay nabubuhay, lubos silang nagdadakila sa mga taong ito na humahantong, lumalabas sa limitasyon na humahantong na kanilang itinataas sa antas na nagiging dahilan o kaya antas na para bagang kahalintulad na sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. So nakakagawa sila ng shirk, pagtatambal. So ano yung mga halimbawa nito? Inshallah ta'ala tatalakay natin. At sa bagay na ito, ang pinaka-paksa, pinaka-point na tatalakay natin na pinakamalaking halimbawa ng gulo fi salihin ay ang tinatawag na at-tawassul. Yung pagtatawassul sa mga matutuwid na tao na mayroong uri ng mga tawassul na itinuturong na shirk. At hindi lang yun, malaking pagtatambal na tawassul o di kaya tawassul na hindi tinuturing na shirk pero ito ay bid'a, malaking kasalanan dahil ito ay makabago o kaya ito ay bid'a. Ngayon, sabi ng ating Sheikh, at-tahdhir, awalan at-tahdhir minal ghulu fi salihin. Unang dahilan ng nagdudulot ng shirk ay ang pagmamalabis sa mga matutuwid na tao. Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, binanggit ng ating Sheikh dito yung dalil mula sa hadith, kasabihan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na ang mahal ng ating propeta ay binigyan tayong babala hinggil sa gulo na ito. Anong sinabi ng ating mahal na propeta? Iyyakum wal ghulu. Iwasan, layuan ninyo ang gulo, pagmamalabis. Fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Tunay na ang nakawasak, nakasira sa mga nauna sa inyo ay dahil sa pagmamalabis nila sa kanilang relihiyon. So ang ibig sabihin nito, yung mga naunang tao ay dahil bakit sila pinarusahan o di kaya bakit sila nalihis o bakit sila naligaw ay dahil sa pagmamalabis nila sa relihiyon, lalong-lalo na sa pagmamalabis sa karapatan o di kaya pagdadakila, pagmamahal sa mga salih sa kanila. Anong halimbawa nito? Sa katulad ng nangyari sa panahon ni Nuh alayhi salam na bago pa
isugo. Okay, bago pa gawing propeta o di kaya unang propeta o sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala sino, ang mga tao, ang kanyang umma ay sila ay sumasamba sa nag-iisang Diyos, tauhid, muwahidun, no? Nasa relihiyon sila ng ang ating ama na si Adan alayhi salam. Pero paano nangyari yung shirk? Dahil sa gulo na ito fi salihin, no? Dahil nilihis sila ni Iblis, no? Dahil dumating si Iblis sa mga taong ito, nang mamatay ito, mayroong mga matutuwid na tao sa kanila, no? 5 o 4 sila na ito binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa surat An-Nuh, no? Itong mga matutuwid na tao na ito ay nung sila ay pumanaw, nililang ni Iblis yung mga tao na mga tao sa kanila. Sabi nila, sabi ni Iblis, gumawa kayo ng imahin ng mga guro o kaya ng mga taong ito, mga matutuwid na tao. Nang sa ganoon ay ito ang naghihimok sa inyo upang kayo ay maging masigla sa paggawa ng pagsamba. So hindi pa nila muna sa kanila inutos ni Iblis na sambahin itong mga imahin, mga ribulto na ito. Okay, sabi niya, gumawa muna kayo ng imahin nila para pag nakikita nyo ito ay naalala nyo yung mga pagpupursige nila, pagpupursige nila, pagiging relihiyoso nila. No? So ginawa nila, subhanallah, nalinlang sila ni Iblis, gumawa sila ng imahin ng mga 5 ito para naalala nila yung mga ninuno nila o kaya itong 5 mga matutuwid na tao. After generation, no, pagkaraan, nawala na itong mga taong ito, napalitan sila ng ibang tao at nakalimutan nila yung dahilan kung bakit nila ginawa yon. Okay? Dumating ulit sa kanila si Iblis. Sabi ni Iblis sa kanila, alam nyo ba na yung mga ninuno nyo, kaya nila ginawa itong mga imahin na ito, wala silang dahilan kundi sila ay nag-aalay. No, nag-aalay ng pagsamba katulad ng pagtatawaf o di kaya pag-aalay sa kanila ng kinatay na hayop o di kaya nananalangin sila, namamagitan sila sa kanila itong mga matutuwid na tao. So dahil sa panlililang na ito ay nagawa ni Iblis na linlangin itong mga tao at ginawa nga nila yung inutos ni Iblis at sila ay nagmalabis sa karapatan o di kaya katauhan o di kaya sa mga matutuwid na tao at sila ay sumamba sa mga imahin na ito hanggang sa isinugo ni Allah subhanahu wa ta'ala si Nuh alayhi salam bilang unang propeta at unang mensahero at siya ang unang at itong sa panahon na ito ay ito yung unang nangyari ang shirk, pagtatambal sa balat ng lupa. Anong dahilan? Dahil sa gulo, pagmamalabis sa mga matutuwid na tao. Sinabi din ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. No, may isang sahabi na dumating sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at kanyang pinupuri ng pagmamalabis na pagpupuri ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So siya ay pinagsabihan ng mahal na propeta at sinabi niya, la tutruni, huwag kayong magmalabis, huwag niyo akong puriin ng katulad ng ginawa ng mga Kristiyano, no, nang ginawa ng mga Kristiyano kay Isa alayhi salam na humantong ng dahil sa kanilang lubos na pagpupuri, no, pagdadakila kay Isa alayhi salam, humantong nagdulot sa kanila upang ituring si Isa na Panginoon o di kaya Diyos na kanilang sinasamba. So sabi ng mahal na propeta, huwag niyong iangat ang aking antas, no, nakatulad na maging kahalintulad ni Isa alayhi salam na ginawa sa kanya ng mga Kristiyano na itinaas nila yung antas niya na hinalintulad, itinambal nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. So wag niyo akong puriin, wag niyong iangat ang aking antas. Fa innama ana Abdullah, bakos ako'y alipin lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ito yung pagpapakumbaba ng mahal na propeta. Bakos sabihin niyo, Muhammad Abdullah wa Rasuluh, bakos sabihin nyo na si Muhammad ay alipin ni Allah at sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Anong ibig sabihin nito? Kahit pa ang mga propeta ay binigyan sila ng karangalan, antas na pagka-propeta, pero hindi pa rin nawawala sa kanila yung pagiging mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala na katulad natin. So yun ang isa sa dalil, katibayan ng pagbibigay babala sa atin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam hinggil sa tinatawag na gulo, maging sa karapatan niya
ay binigyan tayo ng babala ng mahal na propeta na wag tayo magmalabis, no? Wag tayo magmalabis sa pagmamahal o di kaya pagpupuri sa mahal na propeta na humahantong sa antas na katulad ng ginawa ng mga Kristiyano kay Isa alayhis salam na kung saan kanilang itinambal kay Allah subhanahu wa ta'ala bilang Diyos o di kaya bilang Panginoon, waliyauzubillah. Ngayon, sabi ng ating Sheikh, wa minal ghulu fi salihin at tawassul bihim. At kabilang daw sa halimbawa ng pagmamalabis sa mga salihin ay ang pagtatawassul sa kanila. Okay, so ito yung susunod natin na kabilang daw sa pagmamalabis sa mga salihin, no, ay ang tinatawag na at-tawassul. Ano ibig sabihin ng at-tawassul, mga kapatid? Bibigyan din natin ito, no? Ang tawassul, ang literal o ang kahulugan ng tawassul ay yung pagpapalapit. Okay, ibig sabihin, gumagawa ka ng gawain upang ikaw ay mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hinango siya sa salitang wasila, na ibig sabihin paraang pagpapalapit o di kaya ginawang dahilan. Halimbawa, yatawassalul insan ila Allah bi'amalihil salihah. Ibig sabihin, bi'amalihi salihah. Ang tao o si fulan ay nagpapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kanyang mabubuting gawa. So, ito yung kahulugan ng at-tawassul. Yatawassal, ibig sabihin, gumagawa siya ng paraan upang siya ay mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang tawassul ay mayroon siyang dalawang uri, mga kapatid. No? Ang tawassul, tandaan nyo, ang tawassul ay mayroon siyang dalawang uri. At tawassul al-mashru', ang tawassul, ibig sabihin tawassul, pagpapalapit kay Allah na mashru', ipinag-utos o di kaya ipinahintulot at itinagubilin. So mayroong uri ng tawassul na pwede, ipinahintulot at itinagubilin. So ano yung mga halimbawa nito? Tatalakay natin inshallah. Pangalawa, at tawassul al-mamnu', yung pagtatawassul na ipinagbawal dahil ito ay bid'ah o di kaya shirk. Ano yung mga halimbawa ito ay tatalakay natin. So may yung mga taong gumagawa ng tawassul o kaya mga uri ng sekta sa Islam katulad ng mga gulatu Sufiya na sila'y nalihis dahil sila ay nagtatawassul sa kanilang mga salihin sa pamamagitan ng ikalawang uri na at-tawassul al-mamnu. So ano yung at-tawassul mamnu? Yung mga halimbawa ng pagtawassul na ipinagbawal o kaya ito ay haram. Sabi ng ating Sheikh, ang at-tawassul al-mamnu, unahin muna natin yung at-tawassul mamnu. Ang at-tawassul al-mamnu ay may dalawang uri, no? Una, at-tawassul ash-shirki, mukhrijun minal millah. Tawassul sa mga salihin na pagtatambal, no, na nagpapalabas sa tao mula sa bakuran ng Islam. Ibig sabihin shirkun akbar, waliyauzubillah. So may uri ng tawassul na ginagawa ng ilan sa mga kamusliman. Like for example, ilang sekta na katulad ng mga gulatu Sufiya na sila ay nagtatawassul sa kanilang mga salihin na hindi nila namamalayan na ito pala ay shirkun akbar, waliyauzubillah. Pangalawang uri, tawassulun bid'i la yablug mablaga shirk. No, tawassul na siya ay bid'ah, no, bid'ah, makabagong katuruan, makabagong pamamaraan, pero hindi siya umahantong sa shirk. Pero ito pa rin ay lagusan ng shirk. No, o di kaya ito ay malaking kasalanan na haram, kailangan iwasan kahit hindi siya umantong ng shirk. Dahil minsan yung mga bid'ah ay kapag hindi itinigil ng isang tao ay maring humantong ito sa malaking pagtatambal. So kailangan din itong iwasan. Okay? So unay natin yung at-tawassul ash-shirki. No, yung at-tawassul ash-shirki, yung pagtatawassul na pagtatambal na nagpapalabas sa tao mula sa bakuran ng Islam. Anong halimbawa nito? Wa huwa du'auhum min dunillah biqada'il hajat wa kashfil kurubat. Ano yun? Yung pananalangin sa kanila. Okay? Na umihingi sila ng pananalangin na tugunan ang ano pamang pangangailangan o di kaya ilayo sila sa kapinsalaan o di kaya mula sa karamdaman o ano paman. Anong halimbawa nito, mga kapatid? Minsan, may mga tao, pumupunta sila sa mga puntod ng kanilang mga sheikh na pumanaw sa kanilang mga libingan, namamagitan sila, kinakausap nila, no?
ya fulan, mamagitan ka sa amin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tugunan ang aming pangangailangan, o di kaya ilayo mo kami sa ganito, ganyan. So ito ay, subhanallah, malaking pagtatambal dahil ang tao kapag namatay na, wala na, tapos na yung koneksyon niya dito sa mundo. Hindi nakakarinig ang tao, haram na kausapin mo ang punto ng tao, pupunta ka at kakausap mo, mananalangin ka sa kanya. Ito ay syirkun akbar dahil ang panalangin, dua, ito ay pagsamba. At natalakay natin na kapag pagsamba ay kailangan lamang ibukutangi kanino? Kay Allah subhanahu wa ta'ala. So kapag ginawa mo to, inilihis mo at ginawa mo to sa iba, libang kay Allah, makakagawa ka ng shirk, malaking pagtatambal. Waliyaudubillah. So may mga taong ganito na pumupunta sila sa mga libingan na gumagawa sila ng tawassul na nananalangin sila, kinakausap nila yung mga puntod, o di kaya nagtatawaf sila, nag-aalay sila, dinadakilan nila yung mga salihin, mga matutuwid na taong nakalibing sa puntod na iyon. Pero ang mga taong ito ay wala silang kinalaman, wala silang kapakinabangan na may dudulot at wala silang magagawa. No? Wala silang magagawa dahil sila ay pumanaw na. No? Natapos na yung kanila ugnayan. Pero may mga taong dahil sa kamangmangan ay nakagagawa sila ng malaking pagtatambal sa pamamagitan ng pagtatawassul na ito, na uri ng tawassul na pagtatambal. Pangalawa, mga kapatid, na uri ng at-tawassul ay yung tawassul na bid'ah. No? Makabagong katuruan na ito ay haram, makabagong pamamaraan ng pagtatawassul na wala sa katuruan ng Quran at wala sa katuruan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ano ibig sabihin to? Halimbawa nito, yung pagtatawassul sa pamamagitan ng katauhan o di kaya karapatan o di kaya antas ng mga salih. Ano ibig sabihin to? May mga tao kasi, mga ligaw na sekta na kapag sila'y nagdudua, sinasabi nila, Allahumma inna nas'aluka bidawatis salihin o bijahihim o bihaqqihim. Anong ibig sabihin nito? Sila'y nanalangin kay Allah. Pero sa bid'ang pamamaraan, no, natawassul na bid'a. Ya Allah, kami ay umihingi na nananalangin sa iyo sa pamamagitan ng katauhan o karapatan o antas, karangalan ni fulan, ni fulan. Binabanggit nila yung mga pangalan ng mga matutuwid na tao. Ito po ay bid'a. No, tawassul na bid'a na wala sa katuruan ng Islam. Kahit pa sa katauhan ng mahal na propeta ay hindi nangyari na mga sahaba ay sila ay nananalangin sa ganitong panalangin. Sila ay namamagitan nananalangin kay Allah sa pamamagitan ng dhat, katauhan, o di kaya o di kaya hak, karapatan, no, antas ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So ito ay walang nabanggit, no, na ginawa ng mahal na propeta o kaya ginawa ng mga sahaba, kaya ito ay tinuturing na tawassul al-bid'i, no? Bid'a na tawassul, ibig sabihin haram. So yan ang mga halimbawa, dalawang uri ng tawassul al-mamnu, no, yung pagtatawassul na ipinagbawal o di kaya haram, at mayroong tawassul na nagpapalabas sa relihiyong Islam na tinuturing na shirk akbar na katulad ng inalimbawa natin. Pangalawa, at tawassul al-bid'i, hindi siya umahatong sa shirk pero ito pa rin ay haram na gawahin dahil ito ay tawassul bid'ah. No, sinabi ng mahal na propeta, iyyakum wa muhdatsatil umur, iwasan ninyo ang lahat ng mga makabagong katuruan dahil lahat ng makabago ay tinuturing na bid'a, at lahat ng bid'a ay kullu bid'atin dalala, lahat ng bid'a ay kaligawan, wa kullu dalalatin finnar, at lahat ng kaligawan ay tatapon sa impyernong apoy. Wali'udzubillah, ibig sabihin hindi katanggap-tanggap. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. So naman gumawa ng pagsamba na wala sa katuruan namin, sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ay rejected, hindi katanggap-tanggap, bagkus ang tao ay meron siyang pananagutan sa ginagawa niyang bid'ah. So ngayon, tatalakin naman natin yung at-tawassul al-mashru'. So may mga uri ng tawassul na ipinahintulot, no, o itinagubilin, okay, ipinahintulot. Halimbawa, wa huwa at-tawassul bil iman billahi wa ta'atihi,
ang pagtatawasul, pagpapalapit kay Allah sa pamamagitan ng iman, pananampalataya, paniniwala, no? Pinapalakas natin ng iman natin, gumagawa tayo ng mga pagsamba upang tayo ay mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa du'aihi bismin min asma'ihi aw sifatin min sifatihi. O di kaya ang pananalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kanyang mga pangalan at katangian. Ano ibig sabihin ito? Kailangan bigyan din natin to. Sabi ng ating mga ulama, for example, di ba, insyaAllah ta'ala, isusunod natin dito sa pagkaraan ng Tauhid al-Uluhiyya ay ang Tauhid al-Asma wa Sifat na kabilang sa diwa ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan kanyang mga pangalan at katangian ay halimbawa, kabilang sa pangalan ni Allah ang Ghafur o di kaya siya Allah subhanahu wa ta'ala ay alimu bidhati sudur, pangalan siya ay alim, nakikita niya ang lahat ng nangyayari, lahat ng bagay, maliit man o hayagan man o hindi hayagan man o di kaya nakatagong bagay, ito ay lahat nakikita ni Allah subhanahu wa ta'ala. So kapag nakikilala natin na si Allah ay ganito ang kanyang katangian, ay tayo ay ito nag-uutos sa atin na magkaroon ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala na huwag gumawa ng ipinagbawal kahit walang nakakakita sa atin, dahil maaring walang nakakakita sa atin pero si Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang lubos na nakakakita sa lahat ng mga nangyayari. Subhanallah. So ito yung kabilang sa diwa ng kaalaman sa mga pangalan at katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang din nabanggit na isang dua, sabi naman po ito, Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. O Allah, kami ay ibig sabihin mananalangin kay Allah. Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. O Allah, ako ay humihiling sa iyo sa pamamagitan ng iyong mga mabubuting pangalan at magagandang katangian na naway ganito ganyan. So ito yung halimbawa ng pagpapalapit, pagtatawasul sa pamamagitan ng mga pangalan at katangian ni Allah. Kabilang din sa uri ng ipinahintulot ay atawassul bi amalin salih qaddamahu. Ibig sabihin ito sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa na ating nagawa. Okay? Anong halimbawa nito mga kapatid? Na pagtatawasul sa pamamagitan ng ating mabuting gawa, may tao na nakagawa siya ng mabuting gawa na sa kanyang sarili ay napapagtanto niya na ito ay ginawa niya para kay Allah subhanahu wa ta'ala. So kapag siya ay mananalangin, babanggitin niya kay Allah, ya Allah, gumawa ako ng ganito na alam mo at ikaw ang labis na nakakaalam na ginawa ko yun alang-alang sa iyo, alang-alang sa iyo, at ako ay humihiling sa iyo sa pamamagitan ng gawain na iyon na ibigay mo sa akin ng ganito o di kaya ganito ganyan. Katulad ng hadith na nabanggit na hinalimbawa ng ating mga ulama hinggil sa bagay na ito, na yung tatlong magkakaibigan na sila ay naglalakbay, umulan ng napakalakas na ulan, sila muna ay sumilong, nagtago sa isang yungib. Pagpasok nila ay natabunan sila, bumagsak yung napakalaking bato na trap, nakulong sila doon. Ngayon nag-usap-usap sila paano sila makakalabas noon. Sabi nung magkakaibigan, manalangin, bawat isa ay mananalangin kay Allah at babanggitin niya yung pinaka ibinukod-tanging gawain na nagawa niya para kay Allah subhanahu wa ta'ala, at gawin natin yun ang dahilan, banggitin natin kay Allah na gawin niyang dahilan yung para matanggal itong batong ito. So ginawa nila yun, yung isa dahil siya ay mabuti ang kanyang pakikitungo sa mga magulang, binanggit niya kay Allah subhanahu wa ta'ala ay umurong umurong yung bato. Yung isa naman ay dahil sa takot niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, binanggit niya kay Allah yung isang halimbawa, na tumutukoy sa nagawa niyang gawain, na lubos siyang may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ganun din na umurong din yung bato. Pangatlo, ikatlo, nanalangin din siya kay Allah subhanahu wa ta'ala at binanggit niya yung nagawa niyang pinakamaganda kay Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa nakalabas sila doon sa yungib na ito, at sila ay nanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kanilang mabuting nagawa. So kabilang din, sabi ng ating Sheikh, talabud du'a min abdin salih fi sya'nin am. Ano ibig sabihin nito? Kabilang din sa ipinahintulot na tawassul mga kapatid, at ito ay kailangan natin maunawaan, at yung kaibahan niya sa yung pagtatawassul na mamno. Sabi ng kabilang daw sa halimbawa ay yung paghingi ng dua sa isang taong salih na nabubuhay.
Ano ibig sabihin nito? Like for example, pumunta ka sa isang matuwid na tao, sheikh, alim, scholar, sabi mo, sheikh, no, ako ay may karamdaman, okay, may karamdaman ng aking anak, pwede ka bang manalangin na naway pagilingin siya ni Allah subhanahu wa ta'ala? Ito ay pinapahintulot sa Islam. Ang paghingi ng dua, no, bakos ang mga sahaba nabanggit na sila minsan ay humihingi ng dua sa kanilang kapatid. Halimbawa, may nabanggit na isang hadith na kapag mayroong mag-umrah o di kaya maglalakbay, no, ay sasabihin ng kanyang kapatid, ud'u lana bil khair. No, dahil siya ay maglalakbay at ang paglalakbay ay katanggap-tanggap dito ang mga dua, sinasabi nila sa kanyang kapatid, banggitin mo kami, ipagdua mo kami ng kabutihan. Okay, so kabilang lamang yan sa mga dalil. Meron pang dalil na kabilang sa pinakamainam na gawain ay yung taong ipagdua niya ang kanyang kapatid bivahril ghaib, ibig sabihin na hindi niya nalalaman. No, magsabihin, mashallah, pag minamahal mo yung kapatid mo at binabanggit mo siya sa iyong dua. At sinasabi dun sa hadith na yung mga malaikang nakikinig sa kanya ay nag-aamin sila at sinasabi nilang wala ka mithlu ma da'awta li akhik. Nawa ipagkaloob sa iyo ni Allah ang ano pa mang dinadalangin mo kay Allah subhanahu wa ta'ala para sa iyong kapatid. Okay? Ganun din na nabanggit sa isang hadith na si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sabi ni Umar, Allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyina sallallahu alaihi wasallam fataskina wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyina faskina. Now, ano ibig sabihin nito? Noong nabubuhay ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag tagtuyot, pumupunta sila sa mahal na propeta na, ya Rasulullah, ipagdua mo kay Allah na umulan. Katulad ng nabanggit sa isang popular na hadith na isang badu, no, sa isang disyerto, okay, sa kanilang lugar, tagtuyot, walang ulan. So nasira yung kanilang mga pananim. Pumunta siya sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam habang siya ay nagkhutba, no, kinausap niya, ya Rasulullah, no, ang lugar namin ay walang ulan, ganito ganyan. So tagtuyot, nasira yung mga halamanan namin, yung mga hayop na nangangailangan sila ng tubig. Fad'u Allah lana ay yaskiyana. Humingi ka, manalangin ka kay Allah subhanahu wa ta'ala na paulanin niya sa aming lugar. So mismo sa oras na yun, nanalangin ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at yun na nga, nagpaulan, umulan sa kanilang lugar. So kabilang lamang to sa mga dalil na pwede yung paghingi ng dua, maging ang mga sahaba humingi sila ng dua sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. At nang pumanong mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ang ginagawa ni Umar, pumupunta siya minsan sa kanyang tiyuhin na si Abbas, no, at humihingi siya kay Abbas na manalangin din na paulanin ni Allah subhanahu wa ta'ala na kapag panahon ng tagtuyot, minsan humihingi si Umar bin Khattab, pumupunta siya kay Abbas na manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga si Abbas ay kabilang sa Ahlul Bait, pamilya ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya yung mga lihis na sekta, mga Sufiya, mga Gulato Sufiya, ginagawa nilang katibayan daw ito na pwede daw yung pagtatawasul sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na katulad na binanggit natin na paraan ng kanilang bid'a na pagdudua. Ito po ay hindi totoo, walang basihan sa hadith na ito. Dahil ang tunay na hadith na ang kahulugan, tinutukoy na hadith na ito ay yung paghihingi ng dua kay Abbas. Okay, paghingi ng dua kay mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam nung siya ay nabubuhay. Pagkaraang pumanaw ng mahal na propeta ay humingi sila kay Abbas na siya ay magdua kay Allah subhanahu wa ta'ala. No? So ito yung walang basihan dito na pinapahintulot yung pagtatawassul sa mga namatay. Bakit? Dahil kung mayroong basihan sa hadith na ito na pinapahintulot ang pagtatawassul sa mga namatay, ay hindi na kakailanganin pang pumunta ni Umar kay Abbas. Bakit hindi nabanggit na bakit hindi nabanggit na si Umar ay imbis na pumunta kay Abbas ay pumunta sa puntod ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So nang dahil sa hindi nangyari itong bagay na ito, nagpapahiwatig lamang na hindi ipinapahintulot ang pagtatawassul sa mga salih. Bakit? Dahil kung ipinapahintulot ay hindi na pupunta si Umar kay Abbas, bakod diretso siya sa puntod ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So walang basihan sa hadith na ito. No, walang basihan yung mga pinangangatwiran ng mga lihis na sekta na pwede daw magtawassul sa mga namatay. Walang basihan po dahil sa hadith na ito napakalinaw na sabi ni Umar ay nung nabubuhay ang mahal na propeta, sila ay humihingi ng dua sa mahal na propeta, pero nang pumanaw ang mahal na propeta
ay minsan pumupunta sila kay Abbas na humingi sila kay Abbas na manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala kapag panahon o oras ng tagtuyot. Dahil kung ipinapahintulot ay dederosyon na sila sa puntod ng mahal propeta. Pero hindi ito nangyari dahil naunawaan ng mga sahaba, no, alam ng mga sahaba na haram, ipinagbawal ang pagtatawassul sa mga namatay kahit pa sila ay mga matutuwid na tao. Okay, so kabila naman ito mga kapatid sa mga talakay natin, pagpapaliwanag natin sa tinatawag na al-ghulu fi salihin na kabilang sa nagiging dahilan ng paggawa ng shirk, nagiging dahilan upang ang isang tao ay nasasadlak sa paggawa ng shirk ay ang pagmamalabis, al-ghulu, pagmamalabis sa mga matutuwid na tao. So ito ay binanggit natin, pinaniwanag natin yung mga halimbawa nito, ganun din yung mga uri ng at-tawassul. So naway nakapagbigay tayo ng kunting kaalaman at nalinawan sa atin, naging maliwanag sa atin ang paksa hinggil sa tinatawag na at-tawassul dahil napakahalagang paksa po ito mga kapatid dahil may mga lihis grupo ng mga sekta sa Islam na itinuturing nila bilang sa katuruan nila ay ang pagpapahintulot sa pagtatawassul sa mga namatay ng mga salim matutuwid na tao. Ito ay pinabulaanan natin, binanggit natin na hindi maaari batay sa mga dalil mula sa hadith ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So naway nakapagbigay tayo ng kunting kaalaman. Kung meron man kayong katanungan na inshallah ta'ala i-comment nyo lamang po o di kaya i-PM nyo sa akin hinggil sa paksa na ating natala.